pa natin. Ayon ho rin sa balita, no? Actually hindi balita ito na latest ito na panood ko si Majel Dea, ang sinasabi niya hindi raw binasahan ng rights of accused tsaka yung right to counsel si Sara nung si Duterte kasi preferred ni Duterte si Sara. Ganon? O pan-delay lang yon para makatakas. Hindi kasi talaga naman, meron naman talaga silang planong itakas si Duterte doon eh. That's why they keep doing things, especially by time, diba? To the point may fake news na meron ng TRO nilabas ang Korte Suprema, naalala nyo? Cheryl, magandang umaga, sina Kabaka. Oh. Ngayon, ito yung sinabi ni Majel Dea, pakinggan nyo nila ay eto na. Lahat violate. From the basic right to counsel, no? The basic right to counsel. Ang presidente mismo ang kausap nung General Torre. I want to talk to my daughter. Attorney Delgado. I want to talk to my daughter. Okay. Hindi po nangangahulugan yon na si Sara yung kanyang pinipili na abogado. And besides, andyan kayo eh. Ang tanong nga, bakit kayo ang isinama ni Duterte sa Hong Kong? Oh, sinama kayo hindi para maging barkadahan doon, hindi para maging dekorasyon lang niya. May purpose yun. Kasi, ina-anticipate din naman po nila na may arrest warrant talaga. Kaya nga, kung ako nagpakamali dito, payo ni Harry Roque yan eh, na mag-apply na sa China ng asylum. Kaya nga may abogado eh. Ilang beses ba nagpunta si Duterte sa Hong Kong para mula nung nawala sa pwesto nung walang bit-bit na abogado, di ba? Eto, ilang abogado bit-bit niya, mga barkada niya. Oh, mga tropa niya talaga. Di ba? Kasi nga, yung nga yung balita noon, mag-a-apply sa China ng asylum, ng political asylum. Kaya lang, pinauwi dahil member ng Interpol ang China at ayaw siyang sila pa yung aaresto sa kanya. Diba? And since may Interpol din naman dito, mukhang ang China nga ang nagbili na, nandito na sa amin, may aresto na. Kami na pina-aaresto, andyan na, pauwiin na lang namin sa inyo, arestohin nyo na. Kaya umaga, diba, alas 9 pa lang, nandun na sa naiya etong sina General Torre at ang DOJ. Salamat po. In addition to that, they were insisting na basahan na kaagad siya ng kanyang rights. No? They were insisting na basahan na kaagad siya ng kanilang rights. Ito yung kasi dinala muna nila si Duterte sa holding area. Diba? Doon. Kasi wala pa naman silang hawak na warrant of arrest noon eh. Oh. Constitutional rights. Ang sabi, I will read to you your rights. Well, I asked them simply, anong rights? Rights sa Pilipinas o rights sa ICC? Ang sagot sa akin, that's beyond my pay grade. Sabi ko. So, sabi sa kanya, babasahan na namin siya ng kanyang karapatan, rights of accused. You have the right, you're under arrest, you have the right to remain silent, anything you say can be used against you. Diba? You have the right to get a lawyer of your own choice. And if you cannot afford, then the government will provide one for you. Ganon. Hinarang niya pala eh. Ang tanong niya, anong rights? Standard rights yun eh. Siyempre, rights dito sa Pilipinas, dito siya inaresto eh. Oh. Diba? Dito siya inaresto. Alam nga namang rights doon sa ICC. Iba naman yun. Basahan lang siya ulitin doon. Nandyan ang Undersecretary of Justice, nandyan ang Chief State Prosecutor, bakit hindi mo tanungin? Yun ang ating mga yun ang mga natatandaan ko. Kaya sa natatandaan ko, hindi siya nabasahan din ng kanya. Ito po yung eksena na yun eh. Ito. The warrant of arrest. Post pa ho yan ni Kitty Duterte. Ito yung nakuha ko sa kanyang SOCMED account. Hindi, yung yung isa, yung bukod yung Facebook niya, doon sa isa. Doon ko po yung pag-aari rin ng Meta, yan, doon ko ho yan nakita. Siya pa nag-post dito. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC
for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Diba? Ang liwanag ng post eh. Binasahan siya. Oh. Bago sana palayain na sa PRRD, wala siyang kasalanan, tapos si Marcos ipalit sa ICC, pagdusahan ang kanyang ginawa sa bayang corruption lantaran, nasa administrasyon kapalang mukha nyo. Mali ka dyan, Jessie Napoles. Bakit? Unang-una, I suggest pag-aralan mo munang maigi. Ano ba yung mga kasong under ng jurisdiction ng ICC? Okay? Yon. Ngayon, sabihin ko na sa iyo, diretsahan, yung kaso na inaakusan nyo laban kay Marcos, hindi po ito pasok sa mga kasong hinahawakan ng ICC. Kaso po yun dito sa Pilipinas, under ng Sandigan Bayan. Di dapat magsampa kayo ng kaso. Abangan nyo, pagtapos ng termino niya, sampahan nyo ng kaso. Diba? Oh, next year, gusto nyo, ipa-impeach nyo. Ganun naman kasimple yun eh. Kung di nyo makuha ng impeachment, hintayin nyo matapos yung termino, saka nyo habulin. Oh, yun nga lang kung meron kayong matibay na ebidensya. Diba? Ganun lang kasimple yun. Oh, sabi ni attorney, Miranda rights, required to read only when you are in custody and being interrogated. Question about a crime. They do not need to read immediately upon arrest unless they are actively gathering incriminating evidence. If you're arrested but not questioned, Miranda is not required. Thank you po. So ibig sabihin nito, kung inyo hong maalala nung inaresto si Duterte, di ba? Hindi naman agad siya binasahan nun eh. Dinala pa siya dyan sa holding area. And then yan na yung time na nagtatanong si Duterte kasi pilit nilang hinaharang na huwag siyang mabasahan. So ngayon, hanggang sa dito, tinatanong niya pa nga, ano ba pong kasalanan ko? Ano bang mali ko? Sabi pa ni Miguel Deo dyan eh. Hindi nga niya alam kung anong kasalanan niya eh. For detention, on the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Grabe, no? Ano daw yung batas at anong krimen ang kanyang ginawa? Wow, hayop. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. YouTube general naman ngayon. Sabi niya, nandito ako, hindi ko naman gusto hindi ko naman to gusto. No? Merong iba na may gustong nandito na questionin ako. Ngayon, anong basihan? Anong kasalanan ko? Di ba? Sabi nga ni attorney rito, if you are not being questioned, then Miranda is not required. Di ba? Dito, kinailangan na talagang basahan siya dahil, di ba, sinabi na nga sa kanya na you're under arrest. Kaya binasa na ni Tory sa kanya kung anong basihan. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sila-charge sa kanya? Hindi niya alam. Kahit na PI man lang. Alam mo, ang sa kanya, nasa jargon lang. Di ba? Malaking kalokohan yun. Sabi niya nga rin sa hearing ng Quadcom eh. Ngayon tayo ko ang mga yung ICC, hurry up. Because I may die tomorrow. Oh, sabi niya, tagal na daw niyang hinihintay ang mga yan. Oh, nung dumating, anong kasalanan ko? And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. Ito yung isang problema ron eh. Sinasabi ni na General Torre sa kanila, dadalhin namin ba kayo sa competent authority sa korte? Sabi nila, na hindi, wag natin pag-usapan ng ICC, ang Rome Statute dito kasi hindi na tayo miyembro. Yun. Pero alam na alam nila yung residual jurisdiction at yung 15-0 decision ng Korte Suprema noong 2021 na sinampal sa mukha ni Digong na ang sabi, may obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas makipagtulungan sa ICC sa anumang proceedings pa kanilang nasimulan.
bago maging ganap ang pagkalas ng Pilipinas. And that is according to Section 127 ng Rome Statute. Sir, you are the prosecutor general. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sir, There's naman doon blooper, puro Hindi nila na-realize yung pagiging unique ng ICC kumpara sa mga proseso ng mga kaso natin dito sa Pilipinas. 'Di ba sa ng justice system natin. Sa ICC iba, yung nga na pagka na-arrest, pwede kang arestuhin ng kidnapin ka. Ang importante sa kanila, madala ka, maiharap yung akusado, tapos magkakaroon agad sila ng yung first appearance, confirmation na ikaw nga yung tao na yon. Tinanong siya, ikaw ba si Rodrigo Duterte? Tinanong siya ng pangalan niya. Sana sinabi niya, ako si Baste Duterte, 'di ba? Ako si Pulong. Di siguro baka nakalaya siya. Kaso sinabi niya Rodrigo Rua Duterte. Di confirm. Lahat ng tanong pati edad, kinumpirma niyang siya. Ayun, kulong. pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case? At that time, when you made the arrest. So that you would be guided to what you should know. Ginagawa pang bobo si General Torre, no? At the time, 2 stars pa lang si Torre noon eh. Lakas manggulang ni Duterte eh. Yan lang yan. Akala kasi niya makakauwi pa siya dyan eh. Kaibigan tayo, galing ako gobyerno. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Ayun maliwanag po na basahan si Duterte. Sabi ng attorney, hindi naman niya required na kapag na-intercept ka, babasahan ka kaagad. Di ba? Unless talagang katulad yun sa iba na you're under arrest, then papasasan na nila, you have the right to remain silent, ganun. Tanong mo lang, ikaw ba to? Meron kaming warrant of arrest para sa'yo at inaaresto ka namin. Babasahin ng isa. Kay Duterte hindi eh. Di ba? Sinecure muna siya. Nung nasa custody na siya, yung kasi, ikaw ba si ganito, may warrant of arrest kami laban sa'yo. Di under custody na yung tao at short period of time. Di ba? Wala naman kasing required yan na ilang minuto ba eh. Na sinisecure nyo na yung presensya ng tao under custody. Wala naman. And at the time, nung nadala na siya dyan, nabasahan din naman siya. Yung hinahanap nila na kasi sinasabi nila dyan, wala namang warrant of arrest. Pumunta sila sa website ng ICC. Wala silang nakita. Bakit po? Kasi ito ay naka-classified pa yan. At ngayon nga, yung kay Bato de la Rosa, malamang meron kasi sabi ng korte, hindi na kami magpapublish ng warrant of arrest or any alike communications. Bakit? Para hindi maaalarma yung tao, which is tama. Diba? Secret muna. Tapos, mga ilang oras, eto na, available na. Nung siguro na itawag na, we got a person. So, pinublish na nila. At yun, nabasa rin ito ni Duterte. Diba? Merong instance doon na yung hard copy, binabasa niya. And besides, hindi po nire-require, Hindi po nire-require na kapag ka mag-aresto ka ng tao, dala-dala mo agad yung warrant of arrest. Hindi ganon. Kahit sinong pulis, sinong abogado, tanungin mo, na kailangan ba pagka mag-aresto ng tao, kailangan dala-dala yung warrant of arrest? Sabihin sa inyo, hindi. Kailangan muna ma-secure yung tao, ma-custody yung tao, kasi may limit naman ng oras at hindi naman ko na i-custody na ng mga 2-3 oras paglabag na yun ng kanyang karapatang pantao. Di ba? Pwede naman. So, siguro naman sa ganung panahon, sapat na yun para maipakita yung warrant of arrest. So ngayon, nung nahuli siya kalaunan, inilabas sa kanya yung warrant. Diba? At ang sabi ng professor ng UP, yung dean ng College of Law, mas magaling kila Mijaldea.
'Di ba? Magaling sa mga DDS lawyer. Oh, at yun nga hindi nga din-dispute ni Tor yun eh. Oh, ang sabi nila at saka ni Ruben Carranza na anti-Marcos, yung dating head ng PCGG, ang sabi niya, it's a waste of time na yung ICC warrant of arrest, idadaan mo pa ng korte ng mga local courts natin dito. Kasi wala naman talagang jurisdiction yung local courts natin. Pero dahil member tayo ng Interpol, ang sabi ng Dean ng College of Law, ni Attorney De Vera, sabi niya, ay as long as ito ay idinaan sa ICC, then it is enforceable in the Philippines. Di ba? Kasabi pa nga, nauna pa yung sabi niya pa, apparently, walang way o walang sistema para nagpo-provide para makapanghimasok o mag-interfere ang local courts. Kahit man lamang daw i-verify yung validity ng warrant of arrest from ICC. Kaya mismo ron sa international humanitarian law, wala nang further wordings. Ang nakalagay doon ay pwedeng dalawa yun surrender or i-extradite. Kapag extradite, ayon daw dapat sa mga umiiral na treaty, existence ng treaty sa bansa na yon, at saka yung batas natin ng extradition. Pero doon sa surrender, wala. Bakit? Cooperation lang kasi yung basihan doon. Diba? Oh. Sabi nga ni attorney, sobrang angas pagdating sa ICC, sabi ni Digong, I am Rodrigo Roa Duterte. na ano raw ho kasi siya ron, frozen sa lamig. Hindi nako. So yan, maliwanag ha, binasahan, post pa ho ni Kitty Duterte. Oh. At eto yung katibayan. Warrant of arrest for Mr. Rodrigo Roa Duterte. Okay?